Sa Ebanghelyo ngayon mula sa Mateo, nasaksihan natin ang isang mahalagang pagbabago. Ang mga tagasunod ay hindi nga lamang mga disipulo, mga mag-aaral. Sila ay formal na tinatawag ng mga apostol, mga isinugo. Ang pinakamaganda ay tinawag sila ni Jesus sa kanilang pangalan. Alam niya ang kanilang mga kapintasan. Alam niya na si Mateo ay isang maniningil ng buwis. Alam niya ang pagiging mapusok ni Pedro at alam niyang maging ang puso ni Judas. Gayunpaman, tinawag at binigyan niya sila ng kapangyarihan. Ito ang eksaktong katotohanan ng iyong pagpapatala sa lihiyon ni Maria o Legion of Mary. Hindi kayo pinili ng hindi sinasadya. Tinawag ng ating mahal na ina ang bawat isa sa atin o isa sa inyo sa pangalan sa kanyang presidium upang maging kanyang mga kamay at paa. Ang panawagan at pagpapakilos sa mga pinili, pag-abot sa mga nawawalan tupa sa pamamagitan ng apostolado ng Legion sa Mateo 10:1-7. Kaya saan na tinawag ni Jesus ang kanyang mga disipulo sa pangalan? Binibigyan sila ng kapangyarihan at direktang isinugo sila sa mga nagwawala o nawawalang tupa. Para sa isang miyembro ng lihiyon ni Maria, direktang sumasalamin ito kung paano ginagamit ang ating mahal na ina ang kanyang nakabalangkas na hukbo upang targetin o kunin ang sentro, ang mga kaluluwang naliligaw ng pananampalataya. Kapag sinisagawa ko ang aking lingguang gawain, gawain apostoliko, nililimitahan ko ba ang aking sariling mga limitasyon na tinahayaan sina Jesus at Inang Maria na gumawa sa pamamagitan ko na may ganap na otoridad, o hinahayaan ko bang pigilan ako ng takot sa paghahanap sa mga nawawalang tupa sa aking itinalagang teritoryo? Binabati kayong lahat ng isang mapagpalang linggo sa inaharap, mga kapwa-liyonaryo. Naway pagpalain ka ng Diyos, ang iyong pamilya at ang lahat ng liyonaryo dyan. Ave Maria. Muli, pagbate sa inyo sa Miyerkules ng ika-14 na linggo ng kaluluwang panahon. Mga liyonaryo, huwag mapagod.